Ngayong gabi, lalaki sa Cebu, walang habas na namaril sa kalsada na parang action star. Ang kanyang rason, inutusan daw siya ng demonyo. May bumubulong sa akin, may umuto sa akin na barilin ko. At isang Becky, trending sa TikTok dahil bukod sa mahusay siyang mag-makeup, agaw pansin din ang kanyang ngipin sa ilong. Ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Nabasag ang katahimikan sa Maribago, Lapu-Lapu City, Cebu noong January 17, 2025, alas 8 ng gabi. Sunod-sunod na putok kasi ng .45 caliber ang narinig ng mga residente sa kanilang lugar. Ngayong gabi, kilalanin natin ang kwento ng tatlong individual na tinahi ng tadhana dahil sa isang krimen. Krimen na gawa ng isang tao na binulungan daw ng demonyo. Tungayan natin ang pahayag ng asawa na naulila mula sa una nitong biktima na si John Ray Hamora. Nung mga around 7 po, nandito po kami sa bilyaran. Kasi nilalaro ko yung baby ko kasi nga nilalagnat. Mga around 7:50, may narinig ako na putok. Hiningan din namin ng pahayag ang kapitbahay ni John Ray tungkol sa mga nangyari ng araw na yun. Yung suspect, galing siya doon. Tas nakatira ako dito. Tas yung suspect dito. Ilang minuto, yung putok na rinig namin, naka-safety na kami doon dito sa bahay namin. So, yung pangyayari, yung nabaril, hindi namin alam na si John Ray yun. Alam namin, tapos na binaril. Nang mga panahong ito, si Honey May ay naghihintay na lamang sa pag-uwi ni John Ray na isang tourist guide. Pero hindi niya inaasahan na hindi na pala ito makakauwi ng buhay. Sinat ko yung asawa ko na huwag ka munang umuwi kasi may nagbabarilan dito. Tawag ako ng tawag sa messenger sa cellphone. Sabi niya, mga around 9 pa siya makakauwi. Doon sa may malapit sa bahay ng dyan, ma'am, nagkasalubong sila nung lalaki, ma'am ba. Tapos hindi niya siguro napansin. Doon nabaril siya at saka iniwan niya yung motor niya, tumakbo siya papunta dito. Hindi niya na siguro nakaya, kaya dito siya tumambad, ma'am. Gusto pa niyang i-open yung gate, pero hindi niya na nakaya, kaya siya dito na natumba, ma'am. Ang tatay naman ni John Ray, nakaramdam na daw ng kaba ng gabing yun. Parang nagpapahiwatig ang kanyang anak na nasa panganib. Bandang alas 8, gusto na akong matulog. Bakit hindi ako nanigarilyo naman? Paglabas ko, dinala pa ko yung mga kasamahan namin. Pumunta pa tayo down sa bilyaran, magmarites pa tayo, sabi ko. Pag narinig ko yung pinsan ng asawa ko, yung sabi ng si John Ray binaril, yun, tumakbo ako pumunta doon. Parang hindi ko na naramdaman kung anong nangyayari sa akin. Parang kinabahan ako ng marami. Pinilit pa ni John Ray ang sarili na makauwi sa kanyang pamilya. Ngunit bago pa man ito nakarating sa kanila, ay tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Parang sinakluban ako ng langit at lupa, ma'am, nung nalaman ko. Hindi ko matanggap, ma'am. Iyak lang ako, wala na ako masabi. Parang ikamatay ko. Sobrang mahal ko anak ko. Hindi ko masabi. Sakit. Walang problema yung bata na yun. Malambing. Sobrang magmahal. Kilala si John Ray bilang mabuting tao. Kaya naman, dumagsa ang mga nakiramay sa kanyang labi at kanyang pamilya. Pumunta yung mga tao doon sa amin
bakit John Ray pang kinuha? Sobrang bait yung tao yun. Maraming tao araw, gabi-gabi. Sobrang dami. Si John Ray, maraming kaibigan, kilala siya dito. Si John Ray, pinakamabait yun na tao. Dahil masabi ko lang yun dahil kilala na namin siya, kaibigan namin siya. Kaya naman, ang kanyang pamilya at mga kaibigan, hirap tanggapin ang kanyang pagkawala. Kung narinig mo man ako ngayon, alam mo na, mahal kita. Hanggang ngayon, hindi ko pa matanggap. Sobrang sakit na ginawa nila. Sobrang lambing yung taong yun. Kung naririnig man niya ako ngayon, gusto ko lang humingi ng sorry. Sobrang mahal kita lang. Sana gabayan mo kami kahit wala ka na. Kung si Jun Ray pauwi sa kanyang pamilya ng mabaril, ang isa pang biktima na si Aying, isang construction worker, kagagaling lang sa isang lamay. Pero wala siyang kamalay-malay na siya na pala ang susunod na paglalamayan. Yung birthday sa hapon, ma'am, pumunta siya sa kapilya, ma'am, na ilamay. Nga alas 7:30, na namin nadungog nga kuan, buto. Ano, si Randil man ang gikuan, gipusil, namatay. Pero katong iyang mga nasugatan, pero wala po siya kaila ato. Ang iyaging kaila ani, ang kanira gid si kuan, si Randil Aying. Amigo ba ni sila kaayo, ma'am. Kada gabi, bunta gabi, ma'am. Anhigi ni siya diri, ma'am. Kay amigo lagi. Sahay, mag-inom sila kuan. Kanang tanduay, kulapo baron. Ang kagimbal-gimbal na pangyayaring ito kay Ngangang Aying. Ano nga ba ang naging epekto sa mga kapatid niyang naiwan? Sobrang galit ko sir sa kalooban ko. Pero wala akong magawa. May sama, sir. Siyempre. May sama, pero Wala naman, sir. Hindi naman babalik ng kapatid namin. Na bakit niya binaril yung kapatid ko? Wala naman siyang kasalanan sa kanya. Sakit at sama ng loob ang hinagpis ng mga kaanak ng biktima sa malagim na pangyayaring ito sa bayan ng Lapu-Lapu, Cebu. Sa isang iglap, namatay sina Jun Ray at Aying. Ngunit isang biktima ang himalang nakaligtas sa nangyaring shooting spree sa Maribago. Ang kanyang kwento, abangan sa pagbabalik ng kapatid mo. Dead on the spot sina Jun Ray at Aying nang magpaulan ng bala si Eduardo Taghoy sa Maribago, Lapu-Lapu City, Cebu. At sa gitna ng krimen, may himalang nakaligtas. Lakaw ko sa kuan, nagsugat ko sa kong asawa. Dayon, sugatan ako siya itong unahan. Wala akong nakitang baril. Sabi ko niya sa kanya, gandang gabi. Baril sa akin. Ang simpleng magandang gabi ni Antonio, mauwi pa pala sa pamamaril na lang bigla ng sospek. Akala ko katapusan ko na, ayaw ko nang maalala. Parang panaginip lang ang araw na yon para sa ina ni Antonio na hindi maintindihan ang nangyari sa anak. Parang panaginip lang. Kasi hindi namin alam na na-disgrasya siya at pinusil. Kasi panganay ko po yun. Parang hindi namin matanggap kasi ang hirap. Ayon sa kwento ng sospek, nagawa niyang mamaril ng walang habas dahil may nag-utos daw sa kanya. Binulungan daw siya ng isang demonyo. May bumubulong sa akin. May umuto sa akin na barilin ko. Ang naging motibo sa pamamaril ng sospek, dahil daw sa bulong. Nang tanungin ng aming team kung naalala niya ba ang lahat ng pangyayari, ito ang kanyang naging sagot. Lahat naaalala ko. Pag dating ko dito, doon ko naalala na
totoo pala lahat. Kusa lang lumalabas sa bibig ko. Ito naman ang kanyang naging mensahe sa mga biktima at sa kanilang mga naiwang pamilya. Iba ko, di ko mapasahilo nila, pero saan sipiat man ako, kasama ko. Gusto ko yun sila na ako, pero di po ko kamahay nga nung nasa ko sila na ako, kaya nakasama dyan ko. Kung ano ang desisyon ng korte, natanggapin ko. Nakipag-ugnayan din kami sa Lapu-Lapu City Office upang alamin ang ulat sa nangyaring shooting incident. Napag-alaman din namin na ang suspect ay dati nang nakulong at nung nakarang taon lang nakalaya. Itong mga investigador natin, nandito na ang mga yan during those times na nahuli yung suspect sa illegal drugs. So yun yung dahilan ng pagkakulong niya. And hindi ako sure doon sa paglaya niya, pero lately lang ata ngayong 2024, last 2024. Nang tanungin namin kung kumusta na ang suspect, hindi naman daw ito nagwawala sa kulungan at tahimik pa nga daw ito. We, the police, Lapu-Lapu City Police Office are doing all the legal actions para to assure the families of the victim na makakamit nila yung hustisya sa pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay, to include yung isang nabaril na ospital. So with that, we will do all the necessary legal actions para to ensure na justice will be served doon sa mga biktima ng krimen na ito. Nag-abot din kami ng tulong pinansyal para makadagdag din sa pagsisimula muli ng kanilang buhay. Maraming salamat po, Senator Raffy Tulfo, sa tulong na ipinadala niyo sa amin dito. Malaking tulong po ito sa amin sa pagsisimula sa aming buhay. Maraming salamat po. Maraming salamat, Senador Raffy Tulfo, sa tulong mo sa amin. Maraming salamat po. Salamat, Senator Raffy Tulfo, sa tulong na hindi naman namin inakala na dumarating sa amin. Lagi nating tatandaan na ang bawat desisyon na ating gagawin ay may kaakibat na resulta. Hindi lamang sa ating buhay, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa atin. Wala talagang may dudulot na magandang droga. Hindi lang buhay ng user ang masisira. Madadamay pang buhay ng iba. Patunay na isa itong malalang cancer sa ating lipunan. Magbabalik pa ang kapatid mo. Kanya-kanyang pakulo mga influencer para mapansin sa social media. May mga gumagawa ng prank, may mga nagsasayaw, o di kaya kumakanta. Sa Davao, nakilala ko ang isang TikTok influencer na bukod sa kanyang angking galing sa pagme-makeup, aba, agaw pansin din ang kanyang kapansanan. Ito ang nakakaantig na kwento ni Sonic. Sa husay sa pagme-makeup ng 17 taong gulang na si Sonic, di mo akalaing natuto lang siya sa panonood ng mga tutorial sa YouTube. Makeup dahil sa friend ko din, nanonood lang kami sa mga makeup artist, mga naglalamin. Viral ang karamihan sa mga video na ipinupost ni Sonic sa kanyang social media account. Ang isang ito, umabot ng mahigit 2 milyon ang views, habang ang pinaka-sumikat na video ni Sonic, mahigit 17 milyon ang views. Yung feeling ko nun is, nashock ako nun, parang, ano ko, trending kaya. Ayan yun, maraming sasabi na, nita ko yan, nagawa ko yung mga request nila. Sa kabila ng maraming humahanga sa galing ni Sonic, marami rin ang kumukutya sa kanya sa social media. Dagdag pa riyan ang mga nambubuli sa kanya sa eskwelahan. Dahilan para tuluyan na siyang tumigil sa pag-aaral. Mga bully sa akin is mga higher batch lang, mga 12, 11, gano'n. Kasi wala naman nabubuli sa akin kasi halos lahat sila is na ako ba? Ilala na ako. Sayangan yung yung maestro niya kasi tinawagan ako sa maestro niya. Bakit daw naghinto si Sonic?
Yan kasi daw sayang, matalino daw, malalaki ang grades. Yun, pinuntahan ko yung niya, maestra, sinabi ko nga, mag-stop na siya kasi ayaw na niya mag-eskwela kasi sabi niya, binubuli daw siya sa eskwelahan. Si Sonic kasi, tinubuan ng ngipin sa ilong. Kwento sa amin ng ina ni Sonic na si Janet, 3 sa 7 niyang anak ang isinilang na may bingot. Pag anak ako ng una, pareha sa akin. Tapos yung pangalawa din, pareho din sa akin. Trip din. Tapos katatlo, si Sonic, yan ang masyadong nagrabihan talaga. Palit na sa kanya. At si Sonic, 2 beses na daw itong inoperahan. 4 years old siya, inoperahan siya yung una. Tapos, yun, lumabas yung parang nagbutas siya ba, nabutas. Ikalawa, mga 5 years old, 6. Inoperahan din namin. Sa kasamang palad, bumuka raw ang parte ng labi na inoperahan. At dito na nagsimulang tumubo ang kanyang ngipin ng palabas sa ilong. Kapera namin ng pangalawa, yan ang resulta kaya lumabas yung niya, yung gums, saka may naiipin. Gustuhin man daw nilang maoperahang muli si Sonic, kahirapan ang unang humahad lang sa kanila. Sa ngayon, sa sideline lang, yung mag-massage. Pag pag may magtawag, magpa-massage. O bigyan ng 300, ganyan lang. O hindi permente. Kulang. Kasi nagririnta pa kami ng bahay. May bayarin pa sa tubig at ilaw. Pagkain pa namin. At saka yung pag-aaral nila. Yung baon. Kasya-kasya lang. Ganito rin ang daing ni Michael, ama ni Sonic, na nagtatrabaho sa construction bilang pintor ng mga bahay at gusali. Bigyan ako ng 600. Minsan din kapag 500 lang yung mura yung kontrata. Doon ka pareho. Pagising mo ng umaga, wala kang baon ganun, wala kang makain, di. Siyempre, yung kain mo sa umaga, isahin mo lang sa pananghalian para makatipid. Sa awa ng Diyos, nakaraos-raos din naman kahit paano. Kaya si Janet, dumidiskarte para makakain ang kanilang pamilya. Itlog at saka 2 noodles. Kakasyahin na namin yan. Ang iba, hindi na makakain kasi kumain na sa labas, doon sa kaibigan niya. Tapos pag-uwi, galing sa eskwela, matutulog na lang. Pag may matira, makakain din sila. Pati baon ng 4 na anak na nag-aaral pa ay pilit nilang pinagkakasya. Bigyan ko na lang sila ng tagti 10 pesos. Kasi holding man sila. Tapos yung ito, nag-eskwela ng high school, bigyan ng 20. Budget lang. Kaya sila para may baon sila araw-araw. At nalaman pa namin, hindi rin nila nakakasanayan na magdiwang ng kani-kanilang kaarawan. Yung birthday nila, parang hindi na nila excited sa birthday na kasi na sila ba na palagi na lang walang handa sa birthday nila. Kasi palagi namang walang pira pambili na panghanda. Sabihin ko na lang na babawi lang tayo pag may pira. Yung palagi namang walang pira. Okay lang, at least malakas, walang sakit. Masakit para sa padre di pamilya na si Michael ang sitwasyon ng kanyang pamilya. Ngunit sadyang wala raw siyang magawa. Tignan ko na lang sila kung hanggang kailan pa ba matatapos ang ganitong klaseng sitwasyon. Pero gusto ko sana matapos na pero wala talaga Hindi talaga matapos kaagad. Kailangan talagang pagtiyagaan pa muna kung anong nangyayari sa sitwasyon hanggang sa dumating yung panahon na makabawi naman yung parang ganun ba. Ang pangarap ni Michael para sa anak na si Sonic, magkaroon ng pagkakataong mamuhay ng normal. Hindi mo rin maalis sa isip mo na parang nalulumo yung yung damdamin mo sa pag may taong parang yung kinukutsa siya, yung ganun. Akin lang yung sana dumating yung panahon na
kayanin niya lahat ng mga ganung pagbubuli. Dahil sa kahirapan, hindi maoperahan si Sonic. May babalik pa kaya ang kanyang mga matatamis na ngiti? Magbabalik pa ang kapatid mo. Positibo at maligalig. Yan ang binatilyong si Sonic. Kaya naman, ako na mismong gumawa ng paraan upang mailapit siya sa mga eksperto. Isang munting regalo ng ating programa para sa kanyang birthday. Nakilala sa social media si Sonic dahil sa kanyang trending na mga makeup tutorial videos. Yung unang bayaran ko na courses, yung lip sync ko siya in-expect na yung video ko. Sa kabila ng kakaiba niyang kondisyon, mas pinipili pa rin niyang magpasaya ng mga tao. Friend ko, nag-like sa mga videos ko, kaya na-like, na-comments, na-share, kaya nalahan ako mag-post. Hindi niya alintana ang mga negatibong komento tungkol sa kanyang hitsura. Sa halip, sinuklian niya ito ng pagiging positibo sa buhay. Nakukusok ko sa sarili ko dahil alam ko may confidence ako sa sarili ko, may pala ma-share sa lahat ng ko, walang pakisa-bashers. Dahil sa pagpo-post niya ng makeup tutorial video sa social media, naging daan ito para magkaroon siya ng mga kliyenteng nagpapaayos sa kanya para sa mga pageant o debut. Minsan, nililessage ako, lips, punta ka dito, gitapan mo ko. Sila na bahala kung ilan yung bitnay nila, kung handle, yun na. Kaya naman si Michael, proud na proud sa kanyang anak. Para sa akin, masaya ako doon kasi sa ginagawa niyang ganun. Sa pamamagitan ng TikTok niya, hindi niya kinahihiya yung kung ano man siya ngayon. Yung parang naglalaban niya yung karapatan niya na as a tao na nandito sa mundo na pwede siyang makagawa kahit na ano, tulad ng mga karaniwang tao. Suportado ko yan kahit sa anong mga gawain niya. Ang hiling niya, muling mapaoperahan ang anak na si Sonic. Maoperahan siya kasi yan talaga yung yung problema sa niya sa sitwasyon niya ngayon. Kasi palagi siyang binubuli sa kanya para makapokus na siya. Hindi na siya masyadong maapektuhan. Hindi na siya magawa na yung mga gusto niyang dapat gawin niya. Sa tulong ni Dr. Gary Brillo, mas naunawaan pa namin ang kondisyon ni Sonic. Ang isang topic tooth ay isang ngipin na tumubo sa isang parte ng katawan na hindi nararapat siyang tumubo doon sa lugar na yun. So, dahil salita, ang ngipin ay dapat sa loob ng bibig, tapos sa particular area in alveolar ridge. Pag hindi tumubo doon sa ideal location, ectopic tooth ang tawagin po, bingot. So, kung ang pasyente ay may bingot, normally, yung mga structure sa loob ng bibig nalilimitahan pagdating sa paggalaw dahil yung saradong labi, walang kapasidad yung buto na nasa loob kung saan dapat tutubo ang ngipin, lumabas. At base sa inisyal na assessment ni Doc Gary, may 2 posibleng operasyon para rito. So there are 2 approaches. Pwedeng sinasadyang bakliin yung buto para may pasok, tapos isara yung labi, para hindi na rin siya dumidiin sa pagkakasara ng labi. Or kung minsan katulad nun, tulad sa pasyente, nakausli na ng todo, maaaring kailangan tanggalin na yung ngipin, pero yung buto maaaring ituro ng konti para maisara. Importante, hindi po masikip uli ang pagkakasara. Singundi, may tendency po. Hindi na rin nag-atubili ang aming programa at agad kaming nakipag-ugnayan sa Operation Smile. Ayon sa kanila, naka-line up na para sa assessment si Sonic at maghihintay na lamang ng petsa para sa kanyang operasyon. At habang naghihintay ng operasyon si Sonic, tinupad muna namin ang simpleng hiling ng magkakapatid. At ito ang makapagdiwang ng kani-kanilang mga kaarawan. Ikaw. Ikaw, Sonic, ikaw may April. Thank you po, Sir Rapi. Salamat po sa sa tulong na binigay niyo sa amin ngayon ito rin sa birthday ni mga bata ko. Salamat.
Hi everyone, thank you so much sa pagtulong mo sa akin and I hope makita tayo soon. Mayroon ding mensahe si Sonic para sa mga kagaya niyang may kakaibang kondisyon. Sa masin sa akin, ulit sa akin, huwag kayong mapadala sa mga bashers na yan, bully na yan, kasi hindi sila ang dadala sa inyo sa future. Hindi sila dadala sa inyo, hindi sila ang aangat sa buhay mo. Ulit sarili natin, kaya laban. Laban lang! Bawat isa sa atin may pinagdadaanan. Pero sana magsilbing aral at inspirasyon sa ating lahat ang kwento ni Sonic. Kahit nakapos sa pera at may kapansanan, nakukuha pa rin ngumiti at magbigay ng kasiyahan sa ating mga kababayan. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.